What's up? Hehe, yan. Okay. Straight na natin ha. Domar Suwico. Domar, kamusta? Paki-comment naman kung taga saan ka at kung anong breed na ng manok ang meron ka. Kasi ang tanong mo, Domar, ay ito. Profitable bang mag-egg production sa Rhode Island Red at Black Australorp for commercial layer business o pagpapaitlog? Hello sa inyong lahat. My name is JC De Guzman ng Alpha Adventure. Gusto ko hong malaman, mag-comment naman po kayo kung maliban sa kung taga saan kayo, paki-comment nyo ho kung anong mga heritage na manok or simple anong manok ang alaga ninyo. Mapa 45 days yan, kung 500 or Black Australorp, Bart Plymouth Rock, Rhode Island Red, Cornish, Americana, or Buck Orpington, or whatever. Paki-comment nyo ho para alam ko din kung yung mga nanonood pa sa akin ay may manok na or nagbabalak pa lang magmanok. Ayan ha. Ulitin natin. Tanong ni Domar. Tinatanong niya kung may kita ba. Kung ang negosyong pipiliin mo sa paggamit ng Rhode Island Red at Black Australorp ay for commercial layer business. Okay. Ang sagot, although close-ended ang tanong yan, no? Sa unang basa parang pwedeng sagutin ng yes or no. Gusto ko gawin na relative ang magiging sagot. Bakit relative? Una sa lahat, ganito ha. Gawa akong senaryo. Kung halimbawa si Domar, hinire niya ako as a chicken farm consultant. Ang gagawin ko ganito, ipapakita ko yung, mayroon na kasi akong simulator May simulator ako sa Excel, Microsoft Excel, na kung saan pinapakita ko doon kung sa ganitong piraso ng layers, ano-ano ang iyong initial capital? Capital mo doon sa pagbili ng sisiu, capital mo sa feeds, capital mo sa vitamins, sa mga gamot, capital mo sa pabahay, capital mo sa labor. Lahat ng mga expenses, mga fixed expenses yan. Ibig sabihin, those are the expenses you cannot live without. Pwede mo bang tanggalin ng feeds? Hindi naman po pwede. Pwede mo bang tanggalin ng labor? Hindi naman po pwede. Pwede mo bang tanggalin ng kuryente? Pwede. Pero may gastos pa rin yan. Solar, di ba? Pwede bang hingin ng solar? Hindi naman. Okay. Solar materials, no? Hindi yung init sa araw. Siyempre. Okay. So, kailangan ilalatag ko muna yon. Then, ipapakita ko sa nag-hire sa akin sa consultant na, customer, client. Ito yung mga initial capital mo. Ilalagay natin input ha. Halimbawa, 50 piraso. Pag 50 piraso, ito yung initial capital na kailangan mo. Okay? Assuming na naka-fix din ang presyo ng mga feeds, no? Kaya kapag pinapakita ko yan, ang sinasabi ko, kailangan magpa-buffer ka dyan ng 20% for unforeseen events. Kagaya ng pagpa-fluctuate ng feeds, no? Pagka-fluctuate ng diesel. Kung halimbawa may generator ka, di ba? Bibili ka ng crudo dyan. So, may buffer ka na 20% para parte yun ng tinatawag na Business Continuity Plan, BCP. Okay? So, kailangan may BCP ka. Hindi yung saktong-sakto lang yung budget na pag lumabas, 410,000 pesos, 410,093 pesos and 21 centavos. Hindi po pwedeng sakto pati sentimo yung itatabi mo lang. Magpa 20% buffer ka. Okay? Now, tsaka kung ngayon tatanungin yung client, nag-survey ka na ba dyan sa paligid mo? Magkano ba ang bentahan nila sa brown eggs? O, doon muna sa hindi organic. Brown egg pero hindi organic ang farming nila. Sasabihin niya sa akin noon, mga nasa 8, 850, minsan may 9. Okay. Simulate natin ha. Na-compute na natin yung iyong initial capital. Ngayon, simulate natin. Ano ang magiging forecast natin sa iyong potential sales? Ilalagay natin. Iparis natin doon sa mga sinabi mo. May 8 ka mo, may 850, may 9. Kunin natin yung kagitna. Ang tawag dyan sa economics or sa statistics ay median. Ano bang kagitna ng 8 at saka 9? Di 850. Pagpalagay na natin 8.5 per piece ha. Although iba-iba presyohan yan, depende sa size. But for computation's sake, lagay natin 850. Tapos, ilalagay natin dyan, ilang percentage yung papasa lang
Kasi hindi naman lahat mabebenta mo. Bakit? Ano yung meron bang hindi nabebenta? Meron. Ano yun? Yung mga nababasag. No? Yung nababasag na kung saan basag na basag talaga, no? At alam ko may nabebenta sa palengke ng mga basag na mas mura, no? Ang sinasabi ko is yung kinain ng manok, yung talagang lumuwa na yung kanyang egg yolk, nahulog na sa lupa, and so on, no? Pagpalagay na natin 90%, lalagay ko ito sa simulator. Inputs, lahat ng inputs, no? Adjustable yun yung simulator ko. Lalabas ngayon, see? Sa 50 heads, following Alpha Adventures Cultural Management, i-guide kita, kung i-hire mo pa rin ako patuloy as a consultant, and then, ito yung forecast natin sales mo, kulang pa. So, anong lalaruin natin yan? Lalaruin natin ngayon yung head count. Gawin natin 100 heads. Okay? Hanggang doon sa kayang ibahay nung finorcast ng laki ng bahay. Kasi kapag magkaiba ang gastos ng housing program, labor, kuryente, vitamins, lahat tatamaan basta dinadagdagan mo yung headcount, no? Alangan naman hindi ka mag-adjust ng labor cost mo, ng electricity cost mo, ng medicine and vitamins cost mo, ng feed cost mo. Kung from 50 heads nag-jump ka ng 5,000, turon mag-a-adjust ka, no? So, nakikita ngayon sa simulator na given the prevailing prices ng feeds, magmula chick booster, starter, grower, hanggang laying mash, no? Pati yung sa crudo, electricity, kuryente, magkano ba ang per 1 kilowatt hour, pasweldo sa caretaker, so on and so forth, no? Sa 5,000 layers, nasa mga 10 to 12.5% ang iyong net profit margin. Net profit margin. Pwede mong itaas pa yung presyuhan mo per egg, per classification na mas mataas doon sa presyuhan ng mga ibang nag-aalaga ng mga brown eggers na manok. Pero kailangan mong i-market ng matindi para maintindihan ng mga potential buyers ng target market mo kung bakit mas mahal ang iyong brown eggs sa brown eggs ng iba. O kailangan magkaroon ka ng differentiation sa iyong marketing. So pwede mo sabihin na yung sa kanila brown egg nga, pero sila ay naglalagay ng antibiotics sa kanilang inuming tubig. Samantalang ikaw ay gumagawa ka ng sarili mong phytobiotics. Ito yung antibiotic extract na galing sa halaman, kaya natural siya. Hindi mo siya pwedeng tawaging organic dahil maaaring nabigyan na ng herbicide, pesticide, or synthetic fertilizer, yung sili, mga sibuyas, bawang, luya, etc. etc. na ginamit mo sa paggawa ng iyong phytobiotics. Okay? So, pwede mo taasan from 850 to 9 pesos. Kahit na small sized egg, 9 pa rin yan, halimbawa, provided proactively na-justify mo yan sa iyong ideal or target market. Para wala na yung cheche-breche sa pagtatanong na bakit ang mahal ng sayo? Parehas lang kayong brown egg nung kabarangay natin, no? Matatalino naman yung basta ang kausap mo ay target market mo, ha? Kasi kung ganun kataas ang presyuhan mo, class A and B ang target market mo. Huwag kang magbenta sa class C ng market, no? Talagang makaka-experience ka ng katakot-takot na dyan, na i-demand sa'yo na ipatunayan mo bakit ka bili-bili ang itlog na yan ng 9 pesos. Bakit? Siyempre gusto ng hindi pasok sa target market mo ng mas mababang presyo. Hindi niya afford yung presyo mo, no? Kung toro nagiging maselan ka, or nagiging mas para sa health conscious yung mga programa mo, syempre tataas ang presyo mo. At sino ba yung may extra money para bayarin yung pagka-fit ng produce mo sa mga ultra health conscious na tao? Syempre sila yung pasok doon sa mas mataas na market segment, no? Kaya kailangan sa marketing may nagga-guide din sa'yo, na nagtuturo sa'yo ng tinatawag na identifying the market segment na swak para doon sa profit na gusto mo at saka sa produktong gusto mong
buuin at continuously gagawin. Hindi po pwedeng across the board kahit sino na lang. Hindi po pwede yun. Magiging ang tawag dito, hindi ka magiging laser focused sa marketing mo kung target market mo ay everyone eh, no? Oh. Pangpresyong may dugong bughaw yung presyuhan mo. No? Presyuhang dugong bughaw. Hindi mo pwedeng targetin ng kahit na sino. Meron at merong aalma diyan na hindi pasok sa target market mo. Okay, so market segmentation ang nararapat. So, Domar, ito ang straight cut na sagot sa tanong mo. Profitable kung sa profitable, provided tama yung bilang ng layers mo. Kasi, sa totoo lang, kung 50 ang nangingitlog lang ang aalagaan mo at susundin mo yung cultural management ni Alpha Adventure, negative ka pa. Hindi ka magiging negative yung net profit. Hindi naman po pwedeng ganun, di ba? Gusto mo ba yung araw-araw gumigising ka para sa negative? Hindi. No? Yung nabibigyan mo lang ng opportunity nun, caretaker mo, tsaka yung mga kakain. Ikaw, abonado. Hindi ka naman siguro charity. Kung magsa-charity ka, pwede yun. Pero kung hindi, way. Ako nga, when it comes to business, ayokong magpaabala kung 10% lang ang makukuha ko dyan. No? I need more than 10% if we're talking about business. No? Wala tayong business na pag-uusapan kung 10% lang. Okay? So, ayun. So, number 1, the number of players. No? Pwede kang gumawa ng sarili mong simulator. Kung aware ka dun sa mga expenses at kung sino yung target market mo, pwede kang gumawa. Sa Excel, pwede naman yan. No? Number 2, may kinalaman syempre yung target market mo. Nasa lugar ka ba, nasa isang lugar ka ba na kung saan sa tingin mo maraming pasok doon sa ideal market mo? Oh, ganito ha, para mas maintindihan nyo. Magpa-franchise ka ba ng isang Gucci or Louis Vuitton na boutique na kung saan nakatayo ito sa isang sitio o baryo? Hindi, di ba? Kailangan nakaposisyon ka doon sa isang area na kung saan kahit foot traffic lang, yung mga may-ari ng mga paang dumadaan dyan sa harap ng Louis Vuitton or Gucci boutique mo, alam mo, may financial capacity to buy your product. Positioning, no? So, yan ang unang siyasatin mo, no? Kasi kung hindi mo pwedeng idahilan na hindi, kahit na nasa baryong-baryo naman ako, boss. Yung next na region, no? Nasa region 8 ka, pero ang target market mo nasa region 1. Hindi mo pwedeng gawing palusot yun na, boss, kahit na hindi pasok sa target market ko yung nasa region ko, pasok naman yung mga nasa region 1, yung mga taga Batanes. Haha! Consider mo yung logistics mo. Dagdag expense yan. Oh, baka yung yayaman, yung may-ari ng logistics company, freight company, hindi ikaw. No? So, kailangan yung immediate mo, yung immediate community mo, pasok ba sila doon sa target na market mo? So, kailangan mo yung consider yun. No? May bibili ba kung ang mga brown eggs ko tignan web isa? 950, 10 pesos ang isa. May bibili ba? Kahit nakatakot-takot na paliwanagan pang ginawa mo na bakit 10 pesos ang kada itlog na yan, samantalang yung katulad mong nagmamanok na brown din ang shell ng itlog nila ay 8 lang, meron pang isa 7 pa, no? Oh, kahit nakatakot-takot na paliwanagan pang ginawa mo sa YouTube, sa TikTok, kung hindi pasok sa target market mo, yung mga nasa immediate community mo, yung mga nakikinig sa'yo, nakikinig dun sa mga marketing paraphernalia mo, baka mahirapan ka rin na mai-release yan, mai-dispose sa mga yan. So, marami pang ibang dapat i-consider.
Pero doon na muna tayo sa dalawa dahil mabigat na assignment na to para sa iyo at para sa kahit na kanino nakikinig ngayon na ganun din ang tanong, nakatulad ng tanong mo, Domar. Kaya mo bang kaya ba yung initial capital ng 5,000 halimbawa? 5,000 layers. Pangalawa na-identify mo na ba yung target market mo, ideal. Ganyan sa negosyo, no? Kahit nga pag-fishball lang kami nung bata kami, nag-fishball kami, no? Kahit nga yung pag-fishball, kailangan mo ring i-consider ang market mo diyan bago ba makarating sa iyo, ilang nag-fishball na dinaanan, baka 17 nag-fishball na. Sino pang tutusok doon sa kawali mo? Wala na, no? Yun nga kailangan mo pang isipin yung market positioning mo Kailangan mo pang magdesisyon na kailangan hindi lang tayo sa harapan ng bahay natin. Hanapan natin ang paraan yan. Either maghanap tayo nagpaparenta na kung saan nandun tayo sa bandang unahan ng mga madadaanan na mga gustong kumain ng fishball, or gawin nating mobile ang ating tindahan. Tri-bike tayo. Diyan nakalagay, 3-wheeler. Nag-drive tayo, bike, para doon tayo sa una, movable tayo. Kailangan mo pang gawin yun kahit na yung negosyo mo fishball. What more kapag ganito na, itlog pa, no? Kailangan i-consider yung market. O yun, nabanggit ko yung sa consultancy. If any of you would like to consider, if you would like to take advantage of my expertise pagdating sa marketing, sa economics and cultural management ng poultry farming, iiwan ko sa description ng video na to yung link. Pakiclick na lang ninyo doon para alam nyo kung ano-anong mga hayop ang kaya kong sa ano-anong mga hayop kaya kayong i-assist at kung magkano yung mga fees, kung teleconsulting yan, private seminar ba, speaking engagement, nandiyan sa link na iiwan ko. Okay? Domar, yun ang sagot sa tanong mo ha. Hindi ko siya pwedeng sagutin ng straight cut na yes or no. Dahil maraming mga factors na dapat na maikwento, maging malinaw kapag sinagot ko siya ng yes. At hindi ko rin naman pwedeng sagutin ng straight cut na no kaagad ito. Dahil kapag no ang sinabi ko, sino pa, di sana wala nang nagpaitlog ng manok sa Pilipinas kung no ang sagot. Profitable siya, diferensyang marami lang dapat ang nangingitlog mo. Marami kang layers, no? Volume, hindi po pwedeng padose-dose na lang, ilang daan lang, no? Hindi siya po pwede pagdating sa pagpapaitlog, no? May mga paraan para mapababa mo yung cost, no? Halimbawa, ikaw yung nagpo-formulate ng sarili mong feeds, pero kailangan meron kang sariling animal nutritionist, no? Kasi you can cut your cost by up to 50% kapag may sarili ikaw ang kusang gumagawa ng feeds mo, no? Again, provided hindi ganun kadali ang paggawa ng sariling feeds kasi kailangan mo rin consider yung raw materials ba ay available locally. Baka mamaya alam mo nga paano gumawa ng sariling feeds, merong nag-guide sa'yo paano gumawa ng sariling feeds, pero yung raw materials pa kailangan mo pag iangkat sa tawid dagat or tawid ibang bansa, no? Locally available nga pero kailangan pa palang idaan sa barko, eroplano sa Pilipinas, o kaya kailangan mo pa palang i-import. Dadagdag sa presyo yun, no? Baka mamaya kalalabas ang tabla na naman para ka rin ng commercial feeds sa Pilipinas, no? Things like that, no? Okay, I hope it helps, Domar.